Nang sumapit ang hapon at tuluyang lumubog ang araw, umuwi ang bida sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid at bahagyang kulay kahel pa ang langit. Pagkapasok niya sa pinto ay agad siyang bumati sa kanyang tiyo at tiya at sinabing nakabalik na siya. Inilapag niya ng maayos ang kanyang bag sa mesa bago humarap sa kanila. Agad siyang tinanong ng kanyang tiyo kung kumusta ang naging exam niya. May pag-asa sa tinig nito, ngunit pilit na pinipigilan ang sobrang pag-aalala. Bahagyang ngumiti ang bida at sa simpleng tono ay sinabi na nakakuha siya ng unang pwesto sa monthly exam. Sandaling natahimik ang kanyang tiyo bago tuluyang napangiti. Halatang proud ito sa narinig. Ilang beses pa nitong inulit ang salitang, first place, na tila hindi makapaniwala. Maging ang kanyang tiya ay hindi maitago ang saya sa mukha. Naalala ng kanyang tiyo ang tungkol sa training camp na nabanggit noon at tinanong kung ibig sabihin ba ay opisyal na siyang makakasali. Tumango ang bida bilang sagot. Ngunit bago pa tuluyang magpatuloy ang kanilang usapan, may malakas na kumatok sa pinto. Nagtaka silang tatlo at agad itong binuksan. Isang babae ang nagpakilalang ina ni Lin Nayen, kaklase ng bida. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Ipinaliwanag nitong top 3 lamang ang maaaring sumali sa training camp at pang-apat ang kanyang anak. Dahil dito, nais niyang pag-usapan kung maaaring isuko ng bida ang kanyang slot. Bilang kapalit, inalok niya ang halagang 30,000. Natahimik ang loob ng bahay. Hindi agad nakasagot ang bida at ang kanyang mga kasama. Nang makita ng babae ang kanilang pag-aatubili, nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ayon sa kanya, ang training camp ay hindi basta karaniwang pagsasanay. Matindi ang kompetisyon, may mga talagang nasusugatan at may ilan pang hindi na nakakabalik. Ang mga kalahok ay gumagamit ng high-grade pills at malayang natututo ng high-tier martial skills. Dagdag pa niya, sa kalagayan ng pamilya ng bida, mas makabubuti pang umatras na ito habang maaga. Narinig iyon ng kanyang tiya at hindi napigil ang mag-alala. Tinanong niya ang bida kung ganoon nga ba kapanganib ang training camp. Hindi agad sumagot ang bata. Sa halip, seryosong tumingin ang kanyang tiyo sa kanya at tinanong kung kaya niyang panindigan ang sariling kaligtasan at ang desisyong iyon. Buo ang loob na sumagot ang bida na kaya niya. Hindi natuwa ang babae at sinabing masyadong umaasa ang pamilya sa salita ng isang bata. Ngunit nanindigan ang kanyang tiyo na desisyon iyon ng bida at naniniwala sila rito. Idinagdag pa niya na kung hindi nila pagkakatiwalaan ang sariling pamilya, wala rin silang dahilan para magtiwala sa isang estranghero. Hindi na nila pinahaba pa ang usapan at mariing pinakiusapan ang babae na umalis. Sa pag-alis nito ay nagbitiw pa ito ng salita na maghintay na lamang sila na matanggal ang bida sa training camp. Pagkasara ng pinto, inamin ng bida na hindi niya ibinahagi ang lahat ng detalye ng panganib upang hindi sila masyadong mag-alala. Sinabi ng kanyang tiyo na ayos lamang iyon at susuportahan nila siya sa anumang desisyon niya. Ang kanyang tiya naman ay nagpaalala na hindi mahalaga ang ranggo o panalo, ang mahalaga ay manatili siyang ligtas. Tumango ang bida bilang pagsang-ayon. Nang gabing iyon, umakyat siya sa rooftop ng kanilang bahay. Tahimik niyang minasdan ang mga ilaw ng lungsod. Alam niyang kahit sinasabi ng kanyang tiyo at tiya na suportado siya, may nakatagong pag-aalala pa rin sa kanilang mga puso. Kung nais niyang maging panatag sila, kailangan niyang maging mas handa. Binuksan niya ang kanyang status window. Sa monthly exam ay nakalikom siya ng kabuuang 285 martial value points mula sa mahigit 100 laban. Gayunpaman, nang tingnan niya ang kanyang panel, malinaw na ang mortal body ay nasa 36.1% pa lamang. Kung ihahambing sa mga kalahok sa training camp, tiyak na marami sa kanila ang may mas matatag na pundasyon. Nagpasya siyang itaas ang mortal body. Habang tumataas ang porsyento, ramdam niya ang mabigat na presyon sa buong katawan. Ang bawat kalamnan ay tila hinahasa at pinapalakas mula sa loob. Makalipas ang ilang sandali ay umabot ito sa 64.6%. Hingal na hingal siya at basang-basa ng pawis, ngunit malinaw sa kanya na hindi pa iyon sapat. Sa isip niya ay may natitira pang 35% bago ito makumplito, at iniisip niya kung anong pagbabago ang mangyayari kapag umabot ito sa 100. Napansin din niyang umabot na sa level 2 ang Thunder Guidance Technique at Heavenly Flame Guidance Technique. May puwang pa sa panel kaya ipinagpatuloy niya ang cultivation. Sa isang kamay ay inilabas niya ang nagliliyab na apoy at sa kabila ay ang kumikislap na kidlat.
Tahimik siyang nagsanay hanggang madaling araw. Pagsikat ng araw, lumabas ang panibagong abiso, umabot na sa level 3 ang parehong teknik at nadagdagan pa ng 3 puntos ang kanyang vitality. Hindi niya inaasahan ang ganitong progreso mula sa tuloy-tuloy na pagsasanay lamang, kaya lalo siyang naging determinado. Bago siya tuluyang umalis kinabukasan, hinatid siya ng kanyang tiyo at tiya sa labas ng bahay. Pinaalalahanan siya ng kanyang tiya na mag-ingat at huwag ipilit kung hindi niya kaya. Ang kanyang tiyo naman ay nagbiro na mag-uwi siya ng isa pang first place. Ngumiti ang bida at nagpaalam. Habang papalayo siya, napansin ng kanyang tiya na bahagyang nanginginig ang kamay ng kanyang asawa. Nang tanungin niya kung hindi ba ito nag-aalala, tahimik nitong sinabi na ayaw lamang niyang maramdaman ng bata ang pag-aalala niya. Habang naglalakad ang bida sa kalsada, isang pulang sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Mula rito ay lumabas si President Wu Lingxian ng Star City Martial Dao Association at pinasakay siya. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ng Pangulo na nais lamang niyang magbigay ng ilang paalala tungkol sa training camp. Ayon sa kanya, may mga kalahok na nasa Tier 1 high stage at malapit na sa Tier 2. Ang ilan ay may hawak pang B-rank martial skills. Tahimik na pinakinggan ng bida ang lahat. Alam niyang ang Tier 2 ay nangangailangan ng 200 vitality points. Ibig sabihin, may mga kalahok na halos naroon na. Gayunpaman, hindi siya nabahala sa B-rank skills dahil sa tulong ng system space ay kaya niyang makahabol kung magsusumikap siya. Sinabi ni President Wu Lingxian na pinakamalakas ang talento niya sa kanyang nakita, ngunit kulang siya sa resources kumpara sa iba. Kung makaranas man siya ng kabiguan sa training camp, huwag niya itong gawing hadlang dahil balang araw ay malalampasan din niya ang iba. Nagpasalamat ang bida at sinabing nauunawaan niya ang mga sinabi. Napansin ng Pangulo na alam ng bata ang kanyang kakulangan ngunit nananatili itong kalmado at hindi natitinag. Sa tingin niya, hindi na niya kailangang mag-alala sa mental state nito. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.